3 para dito sa ating dalawang teams. EVOS Holy kanina huling laban nila, 3 games din against RQ Hoshi. Ganon din naman for Team Falcons laban sa Onyx Indonesia or Onyx Esports. So if ever na manalo dito ang Falcon Esports, pwedeng ma-stretch pa or mas-stretch talaga ang ating laban, but definitely crucial dito yung magiging rotation from Flap, Easy, and even Reggie ng EVOS Holy. Maski yung Lethal Wanderer, 4-man rotation kaagad for Team Falcons. Any advantage na pwede nilang makuha, especially sa pag-control ng mid-river, kukunin talaga ng Team Falcons considering the fact na may Fanny din ng EVOS Holy. Ang pwede maging takbo talaga ng Team Falcons. Kaya maganda yung simula nila is huwag palaruin etong si Albert with the Fanny. Oo, kaso parang si Baby Alien ay kung saan-saan din dumadaan dito sa ating game at even yung mag-gold crab ay nakakuha na rin. So far parang gano'n naman talaga yung threat ng ating dalawang teams early game. Parang okay, bahala mo na kayo sa buhay nyo, magpapalevel lang muna ako. And we could see that nakatenacity din dito si Erlana. May kunat factor, mid lane. Oh, pwede maka first blood dito bigla ang Team Falcons. Kyle TZ with the electrifying beats. Kai, unang tutumba sa EVOS Holy. Okay, so nice call there para sa Team Falcons. Pero top lane, flicker out para kay Flap TZ. Ay, kahit kumatrot etong si Albert, not gonna be enough to bring down Flap TZ. Kaya naman si Deficit. Tinry sumagot ka agad, Shadow Strike. Kaso hindi enough. Oo, grabe mag-Shadow Strike si Deposit kasi talagang nagagamit niya, na-maximize niya yung taunt. Oo. Kanina pa natin nakikita ng game number 1 din. So, Turtle is now up para dito sa ating laban. Very minimal lang ang sabihin nating kalamangan ng mga specific heroes per role. And we could see Reggie. Nandito na rin even Deposit and Kai. Ang kinuha na IMU is with the Feathered Airstrike. Parang hindi yata aabot ng Team Falcons for this Turtle. Titrade si Kyle TZ. Mga agaw na lang ng jungle creep kontra sa EVOS Holy. And ngayon mag-rotate doon sa baba para kunin yung crab coin. Tignan natin kung makakaisa pa sila kay Erlan. O hindi. Kinuha lang yung crab coin. Objective lang yung Team Falcons. Oo, so for Team Falcons dito, ayaw muna nila ng big team fights or ayaw muna ng bigyan nga ng opportunity kasi we all know na ang assassin dito ni Albert is literally magfa-function as an assassin, hindi yung sweeper. Kasi kanina pa siya talaga nag-roam around the map or Land of Dawn. And even Owen dito ay hindi din talaga masyadong lumalalim because of the potential ng instant kill with the Fanny. So medyo mas tahimik ang ating laban compared nung game number 1. Mas maingat ngayon yung ating mga teams. Pero si Owen maraming vision na napoprovide para sa Team Falcons. Kaso ang problema, alam ng EVOS Holy na ganun ang gagawin ng isang show. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na mag-rotate kagad at bigyan si Owen. Oh, tsaka saktong-sakto yung pwesto. Oo. Ng mga players nung EVOS Holy at time doon sa may bottom lane, alam nila na magbibigay din ng vision si Ogwen for the team. So EVOS Holy ngayon, slowly but surely ay tinatry nila somehow na manalo sa mga lanes. Si Albert talaga roaming around the Land of Dawn lang, oh. Roaming around the bushes, no? Unbothered, Parang wala siyang paki kahit may makita siyang kalaban, Kaya ang call yata dito ng Team Falcons, tara, gulo hit natin sa purple. Pero sumasagot naman ng EVOS Holy kaagad. Nandun na yung Earth Shatter combination coming in from Reggie. Nilabas ang ating primer. At nakapag-trigger pa para habulin doon si Fuma. Katakas nga ba? One more hit. And he will do so successfully to bring down Kapitan. Kaso nasiba sila ni Ogwen. Kunat ni Reggie. Nakatakas pa nga. Spear of Destruction tumama. Pero mukhang hindi ikakasa ni Super Marco. Wow! Ibang-iba yung EVOS Holy this season. Oo. Ay, wait lang. Para napigilan niya si Albert. Hindi nakatakas pa rin. Ingan and... Wow, boy pa rin si Reggie. Ginamit yung Glorious Pathway para lang talaga ma-proc yung regen. So talagang EVOS Holy dito, okay lang sila na i-commit yung mga skills nila as long as alam nila mabubuhay yung mga teammates nila. Flicker out para dito kay Flap TZ. At mukhang Turtle na nga ang kukuhanin dito na EVOS Holy. Pero dinedry lang pala, pinupulang ni Kai. Kasi si Albert, mag-secure lang muna yata nung kanyang mga buff. Yung ginagawa ng Onyx kanina Hold muna tayo ng Turtle, hayaan natin tayo yung may upper ground, hayaan natin tayo yung may control. Let's force a reaction from Team Falcons. So pag walang gagawin yung Team Falcons, magsiset up bigla yung EVOS Holy. Oo, ngayon parang anytime magdadive sila. Even Ogun dito naiilang na rin because again, of the taunts from Deposit. Ang tagal ng Turtle pool. Parang inaantay muna talaga nila na mahanap din kung nasaan si Kyle TZ. And because si Albert nga pala level 8 pa lang, Kyle TZ is at level 9.
Di rin kasi pwede basta-basta pumasok si Kyle TZ knowing na si Deficit ang kinuha niyang ultimate yung kay Cho. Pag within range itong si Kyle TZ, hindi mag-hesitate si Deficit sumipa para si Fuel. Ginamit ang kanyang feathered airstrike para ma-poke ang members ng Evo Soli. Oo, so ang pry nila dito is mag-clear muna ulit ng mga minion wave. So napakatagal nung ating turtle. Second turtle pa lang to guys, pero ganun to agad ang sitwasyon! Flicker combination plus the Sipa coming in from Owen para makapitas. Kaso ang problema, nakuha ata ng Evo Soli yung turtle doon. Nakasipa din naman si Deficit para matumahin si Kyle TZ. That's one member down for Team Falcons. Pero sumasagot ngayon ng Team Falcons. Super Marco, para nakaabang yata anytime ha. Dalawang halos walang buhay doon. Alam yata ni Deficit pero hindi rin ipipilit. Tapos nangyari yun, wala pa rin talaga na makukuha na turtle. Pero ang ganda na napatay na nila dito. Ay! Goy! Ay! Deficit! Nabigyan si Fion! Isa Mukhang pa! mabibigyan din Oy! si Super Marco dito. Erlan nandyan, na-force out yung flicker ni Super Marco para makatakas. Ang iba gumalaw ngayon si Deficit, kaya naman sisipain siya ni Owen para ma-shutdown ni Kyle TZ. Okay, so talagang nag-aangasan natin dalawang teams. Sinamaan pa dito na Spear of Destruction si Reggie. Laban lang to ng turtle guys ha. At okay, makakasira pa kamuntikan dun sa may mid. So parang dumudulas ngayon yung bigger objectives against Team Falcons. Tingnan natin masusundot dito si Owen. Ginamit yung Jit Condom plus pwede mag-shoot po out anytime. Kanina mapupunta yung ating pagong. At mapupunta kay Kyle TZ. Habang hindi mo siya tapos dahil ginamit ang kanyang electrifying beats. Few with a beautiful feathered airstrike para ma-zone out ang members ng Evo Soli. Ito na yung gante ng ape ng Team Falcons. Si Owen nakasipa pa nga! Reggie ang kanyang tatamaan. Hindi na nga naka-flicker out dahil na-burst down kaagad ni Super Marco. Ayan, nararamdaman na ulit natin ang pagkagising ng mga Falcons against the Evo Soli. Yes, we could say na 870 or nasa kalamangan dito yung Evo Soli. Pero mga pokes ng Team Falcons ay nagiging effective na. Deficit ay nag-dive pa doon sa turret dahil sabi naman niya ay isang beses na lang naman or dalawang hit na lang. So why not ay kuhanin na natin. May kita natin later on probably for Super Marco. Magiging call nila is again with a split push. At bigla na siyang dadating currently at 2-0-2 para sa ating laban. At binibigyan naman ng space nga ng Evo Soli ay si Kuya Erlan. Oo. Ang gusto ko gusto ko sa Super Marco ngayon kaysa ng game number 1. Mas mas active siya ngayon eh. Kumbaga mas nakakasama siya sa mga clashes. Spear of Destruction, almost lahat tumatama. Kaya right on time yung kanyang pagkasa ng ulti. Even si Reggie na dapat tanky para si Evo Soli na burst down kagad nila after masipa ni Owen. Nakakonceal siya ngayon Tignan natin kung makakasetup sila dahil si Kyle TZ pinangungunahan ng atake ng Team Falcons. Okay, so parang inaano na rin nila dito. Tinatakot na rin nila si Deficit. Again, Deficit is doing a great job. Sobra sa kanyang Valentina. Kaya dinadive na rin agad para magamit na agad yung kanyang mga Shadow Strike! Oy! Naku po! Alam at inabangan ni Albert. Etong si Few, kaya naman si Super Marco din naman ay mapipitas. Flap TZ quite low. Kinakailangan makatakas with the split. Habang si Kyle TZ na pa electrifying beats para lamang makalayo. Albert, inabangan si Few! Oo, kakaibang Albert yung nakikita natin para dito sa ating game. Alam niya na mayroong taong doon. Even Few ay naramdaman din naman niya na may dadating anytime. Nagkataon lang talaga na ang dumating doon si Albert. Si Erlan. Oo, instantly pwede siya makill. Ayan yata makikita natin kung anong gagawin ng Evo sa Holy. Totoo nga yung sinabi mo, nag-react ka nung nag-fire tapos merong funny. May funny. Ayun ang best example. Na, mahirap nga talaga for a few dito na magbagsak. Kaya kung mapapansin yung mga Feather Airstrike niya talaga is very ahead of the team fight. Kasi mahirap pag nag-Feather Airstrike siya during team fight, mapupunta agad siya doon sa may bandang likod. So look at Kai, nagzo-zone lang. At si Flap TZ ang kanya nagzo-zone. Ang sakit na rin ng Iritel ni Erlan. Oo, pasugod na nga yung kanyang ultimate, yung heavy crossbow habang si Albert. Buti na lamang ay nastan ni Few kaso ang problema, may cutthroat siya. Naku po, apat yung pinasok niya. Ang bilis naman ng kamay ni Kuya Albert. Oo, kung may cables lang. Lalabas ba hindi nakaabang si Kai kaya na makakakuha ng Lord. Dito ang Evo's Holy. Good trade for Team Falcons dahil kahit nakuha ng Evo's Holy yung Lord, walang napitas sa kanila and at the same time, inhibitor na lamang ang natitira sa top lane ng Evo's Holy. So kahit papano, ay nakapagtrabaho pa rin si Super Marco with the Moskov. Kailangan na lang ngayon is proper entry dun sa kanyang Spear of Destruction. Kasi tumatama naman yung Spear of Destruction niya. Kasi every time na tumatama, parang nakaback na yung mga teammates niya. Pero hindi naman advisable. Kaya pipilit na magkaroon ng team fight. Alam na pilit na mag-dash away. Hindi na si Super Marco Ogwen.
Ay, naku po, na-stun. Oy, pero doon ganda ni Deficit, kaso ang ganda ng response dito ng Team Falcons. Q nakakasama nga na Feathered Airstrike kasi dumating na nga si Albert Cutthroat to bring down Flap TZ. 2 members kagad na wala si Kyle TZ. Pwede mag-clean up crew dito ha. May electrifying beat siya na pwede ba niyang ikasa. Spear of Destruction tumama. Go, Marco. Kakasama niya. Hindi. Pero ganun ka-intense or ganun kaganda ang pinapakita ng EVOS Holy. Kasi normally, Super Marco, pag mga ganun, papasukin niya na yun eh. Kasi halos walang buhay. Pero alam niya kasi na meron din crowd control yung mga players dito ng EVOS Holy para sa ating game. And even Kyle TZ is at level 14. Si Albert, nanguuna naman siya actually kay Albert. It just so happen na pagdating sa teamfight, parang mas nagiging maganda. Yung pagpasok lagi dito ng EVOS Holy, akala natin patay na isang player kanina. Actually, even Super Marco na force na mag-dash away dun sa may bottom lane earlier. So 9-5 value score, 11 minutes para sa ating laban. 1K gold lead para dito kay Erlan. Current at 403. And we have to take note siyang MVP kanina with 717 para sa kanyang Harith. So definitely the threat para dito sa Team Falcons. Ito rin yung ginamit ni Erlan nung game number 2 kontra Araki Hoshi. Oh wow! Para simulan yung kanilang reverse sweep. So alam mo, pag si Erlan nakahawak din ng Irithel, nakakabili lang ng Great Dragon Spear palung-palo din talaga. 403 na as you mentioned. So far, parang hindi nga siya nahihirapan kahit naka-lane niya itong si Super Marco. Oo nga, parang gamay na gamay niya rin kung paano gamitin yung hero. And we also have to take note na hindi pa nga siya naka-purify niyan eh. Sprint lang no? Sprint, considering na merong Cho. So alam niya dito na meron talaga naka-front para sa kanya. At lumaki na nga ang kalamangan. Pero in terms of damage, for few siya may pinakamataas na na-deal para rin sa ating game. Maganda sana kanina yung stun nung Farsa. Oo. Kaso, wala silang backup na damage. So again, it's all about the layering of skills para dito sa Team Falcons. Ayun na, level 15 na yung mga jungles natin. 12 minutes para sa ating laban. At nakaabang si Kyle TZ at si Ogwen dito sa may bottom lane. Parang sisilipin yata nila or titignan kung sino yung pupunta doon sa ibaba para mag-clear na minion wave. Ganon kasakit yung damage ni Few, nakalahati agad yung boy ni Deficit. Partida, advance pa yung Feathered Airstrike na so ano tawag doon, hindi lahat ng bagsak tumatama dahil hindi din talaga pwede lumapit si Few at any given moment dahil the moment na ma-reveal ko saan nag-Feathered Airstrike si Few, alam mo nga hanapin siya ni Albert Oo, pupuntahan agad. So far parang wala pang cable dito si Albert na dumulas or nalunod. Oo. Parang sakto agad lahat or sakto yung kanyang mga napupuntahan. So, hindi nakasama ni Ogwen si Kyle TZ. Kanina magkasama sila dyan sa may bottom lane Magbibigay lang yata ng information. Not sure kung sisilipin nila kailangan niya mag-stage na matagal. Ay, sisilipin niya. Up! Ay, nasilip! Ay, naku po! Nasilip at bibigyan na nga din dito ni Kai tsaka ni Albert na wala kaagad si Master Ogwen. Grabe yung map awareness doon ni Albert. Oo. If I'm not mistaken, parang very familiar din siya sa bush na yon actually. Ay! Ay! Napitas bigla ni Few itong si Deficit. So kahit pa paano, okay lang for Team Falcons. Super Marco, nakikipag 1v1. Ano, Albert, kaya mo ba? Hindi mo kaya yung Super Marco. Reggie, takbo! Na-shutdown na nga din dito si Erlan. Mukhang bumabawi ang Team Falcons. Oo, nararamdaman na natin yung damage dito ni Super Marco. Laban sa dalawa, ganon. Lumalagitik yung kanyang damage against Albert and even Reggie. Kaya naman perfect time matching para din sa Team Falcons na pumasok anytime for this Lord. Pero parang, okay, mag-purple. Okay. It's Lord time! It's Lord time! Para sa Team Falcons. At nakuha nila ang Lord Team Falcons with a huge swing dito sa gold. Almost 1K na kagad ang kanilang kalamangan after being down na huge deficit. Dahil ang ganda ng resilience sa pinakita ni Bulletproof doon sa baba. Biruin mo, Moskov ka nakikipag 2v1 ka, ay nakikipag 1v2 ka sa Edith tsaka sa Fanny. Tsaka kinomburutin ka na lang ng Edith tsaka ng Fanny. Pero boy ka pa rin at napilitan mong, or na-force mo na umalis yung mga katapat mo at the time. So eto na, meron Lord sa may top lane. Madedepensahan ba ng EVOS Holy dahil nararamdaman na natin, wala mang bala dito yung Moskov pero rumatatrat na si Super Marco. Even Few ay napakasakit na rin para dito sa ating game. Nakipag 1v1 nata doon si Albert kasi napauwi siya sa base Sinalubong niya ni Kyle Ni Kyle TZ. Okay, EVOS Holy, na-burst down naman nila kaagad yung Lord na nakuha ng Team Falcons. Kaso ang problema, butas na ang kanilang top lane. Parang ito yung kanina. Parang ito yung game 1 Oo, parang gantong-gato rin 15 minutes na nga. Parang mag-18 pa to anytime.
So, Lord muna ulit. Parang ang hirap din pasukin. Tinan mo si ano. Tapang. Tinan mo si Few. Nakita mo yung damage kay Erlan? Ang sakit. Pinok niya si Erlan, nangalahati yung buhay. That is because of the itemization na rin. Diretso na rin ng Genius Wand and Blood Wings. Parang pwede na siya mag-Divine Glaive actually. Pwede na ano. Oo, kaya Winter Crown para pag ano. Falco, Divine Glaive na lang. Hindi naman siya naaabot eh. Oo. So, ay, hindi naaabot naman. 135 pero inuuna niya na eh. Parang sabi niya, okay, unahin ko na yung ultimate ko. Kaya na bahala sa follow-up. At eto na ang bangungot ng isang Fanny. Kapag ka walang blue buff. Purple buff. Nag-retrihan pala sila doon eh. Na-out-retry ni Kyle TZ. Nakuha na niya ng purple buff itong si Fanny. So expect mo na kaysa mag-Winter Crown nga si Few, pwede na siya mag-Divine Glaive na lang, mag-damage item kasi alam niyang hindi na basta-basta lumalabas ng mapa at naghahanap ng kill si Albert. Oo nga eh. So, wala eh. Ganun talaga. Kapag Fanny ka, punta ka muna dun sa ibang lanes. Clear mo na minion wave. Pero ito yung mahirap ngayon kasi tatimingan na lang yan lagi ng Team Falcons. So, EVO's Holy ngayon medyo bumagal na muna sila. Kalmado na sila ngayon sa game. Ayan. Meron na ulit tumunog. May nangyayari na naririnig na tayo ulit. Pero Ogwen meron na immortality for this game. We have to take note, 19 seconds before this Lord. Ganun nga yung gamit ni Few sa Feather Airstrike. Inuuna niya talaga. Oo. Pero para may poke agad. Pag-check. Mabilis din naman kasi yung cooldown eh, no? Para kahit walang mag-check brush doon, na pwedeng bigyan ka agad ng masetapan ka agad nila Reggie. Ikasa ko na lang yung ultimate ko, nag-cooldown naman na mabilis yun eh. Oo, so ayan meron ng Lord. Parang ipa-force yata ng Team Falcons. Kasi, pagpo-purplein muna nila. Magpo-purple muna si Albert. Hopya! Grabe, dinala si Reggie sa Feathered Airstrike doon ni Few. Napop yung kanya immortality. Ginamit na natin yung primal lot. Kaso problema si Deficit na wala bigla. Sinaniban pa nga ni Flap TZ. Etong si Erlan! Ay! Huli ka! Nasa bunutan na talaga. At habang kumukuha si Albert ng purple, dalawa na sa mga kakampi niya ang nakuha dito ng Team Falcons. Flap TZ lang ang casualty at naramdaman agad. Sabi ni Kyle TZ ko, ako pali dito ako pupwesto eh! May purple buff ka. Wala. Sabi ni Kyle TZ, wala ka na rin buhay ngayon. And Team Falcons mukhang magiging uncontested Lord ito para sa ating mga PH representatives. Okay. Parang medyo, kung ikaw yung EVO's Holy, medyo kamot ulo yung moment na yun kasi nasacrifice yung unang clash before the Lord na namatay yung dalawang player para makasecure si Albert ng purple buff. Kaso, na-prediksi ni Kuya Kyle TZ na nandun si Albert. Sabay bush up, wait lang, Ogwen papasok, makakapag-flicker out. Nawala ng minions dito yung Team Falcons. Ogwen may immortality pa nga yan na hindi pa nagpa-pop Few. Pick up ng Holy Crystal, so alam mong go hit talaga yung Feathered Airstrike na kinakasan ng Kapitan. Okay, so 10-10 guys. Pero kung titignan nyo yung base, kapit na lang sa cellphone yung yung Torre dun sa may gitna, pero Flap TZ makukuha yata nila mga kapag split na naman. At Super Marco nagtrabaho na, galit talaga sa Torre dahil inunahan na yung Torre kahit wala pang minions dito yung Team Falcons. Few, kinasa ng ating Feathered Airstrike na mag-flicker in pa para mabitas doon si Reggie. Albert nagwawala pero nahuli ni Master! Ogwen! Spear of Destruction! Kumonekta! Kinasa ng ating ni Super Marco. That's one member down. Kinuha ni Deficit yung Feathered Airstrike para makazone ng members ng Team Falcons. Buhay pa rin ang EVO's Holy. Grabe, feeling ko nung moment na yun ay nagsaspam nila si Ogwen. Pag dumaan talaga dito si Albert, diretso sipa na lang. Inabangan na lang talaga eh. Okay, speaking of pa nga, Ogwen, umaamba na ngayon. Up! Wala pa naman siyang ulti. Pero si Reggie napapalayo na dahil sobrang pulado na. Erlan on the other hand, napakasakit ng damage na binibigay ng Team Falcons ngayon at pinasabog ni Kyle TZ. Team Falcons may minions at magi-game 3.